Ang 19 taong gulang na estudyanteng taga-Poland ay nagpunta lamang sa Pilipinas para sa isang buwang panandaliang biyahe. Ngunit mula sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay tuluyang nagbago. Plano niyang bisitahin lamang ang kanyang ate na kasal at naninirahan sa Maynila at umalis pagkatapos ng isang buwan. Ang mga hindi pamilyar na palengke pamilihan, ang wikang hindi niya maintindihan, at ang ganap na naiibang paraan ng pamumuhay ay muntik nang maging sanhi ng kanyang pagkabigo noong una. Gayunpaman, nang siya ay nakatayo sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, nag-uunahan ang mga luha sa kanyang mga mata. Paano naging panghabambuhay na pangako ang isang buwang paglalakbay? Pakinggan natin ang nakakaantig na kwentong ito. Sa malamig na Disyembre sa Warsaw, nakatanggap si Katarzyna, isang 99 na taong gulang na dalagang malapit nang magtapos sa high school ng sorpresang regalo mula sa kanyang bayaw. Sa gabi ng Pasko, habang nakaupo ang buong pamilya sa hapagkainan, tahimik siyang tinawag ng kanyang bayaw na si Gino de la Cruz at inabot sa kanya ang isang sobre. Hindi ba't dapat mo ring makita kung saan nakatira ang ate mo? Ang banayad ng ngiti ng kanyang bayaw kasabay ng mga salitang ito ay nagpakuryosidad kay Katya upang buksan ang sobre. Sa loob ay may tiket ng eroplano papuntang Pilipinas. Napamangha si Katya at hindi makapagsalita. 3 taon nang nakalipas mula nang ikasal ang kanyang ate sa isang Pilipino at nanirahan sa Maynila. Ngunit hindi kailanman naisip ni Katya na magkakaroon siya ng pagkakataong pumunta sa malayong pulo na iyon. Para kay Katya, ang Pilipinas ay parang ibang mundo. Ang kanyang mga kaklase sa paaralan ay palaging nag-uusap tungkol sa mga drama ng Pilipino at halo-halo, ngunit hindi siya kailanman interesado sa mga ito. Ang pastillas at mga lokal na sabon na dinadala ng kanyang bayaw tuwing umuuwi siya sa Poland ay kakaiba, ngunit hanggang doon lang. Pwede ba talaga akong pumunta? Si Katya ay sabik at kinakabahan. Hindi pa siya naglakbay ng mag-isa sa ganoong kalayong lugar at hindi niya maintindihan ang wika doon. Ngunit sa pag-iisip na makikita niya ang kanyang ate at ang kanyang pamangkin na ipinanganak 3 taon na ang nakararaan, nagpa siya si Katya na maglakas loob. Ang kanyang pamangkin ay 2 taong gulang na ngayon at hindi pa niya ito nakikita. Napansin ng kanyang bayaw ang pag-aalala ni Katya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, isasama ka ng ate mo sa iba't ibang lugar. Mag-relax ka lang sa loob ng 1 buwan." Sa pakiramdam ang pag-intindi ng kanyang bayaw, nagpa siya si Katya. Pagkaraan ng 2 linggo, dumating si Katya sa Ninoy Aquino International Airport na iya. Sa mahabang biyahe, naghalo ang pag-asa at kaba. Paglabas niya sa arrival hall, nakita niya ang kanyang ate na kumakaway habang karga ang kanyang maliit na pamangkin. Ang ate niya, na matagal na niyang hindi nakita, ay mukhang mas masaya at mas komportable kaysa dati na may ningning ng kaligayahan sa kanyang muka. "Katya?" Ang mainit na boses ng kanyang ate ay nagpalabas ng pagod mula sa mahabang biyahe. Ang maliit na pamangkin ay nakatingin sa kanyang tiyahin na ngayon lang niya nakita na may malalaking kuryusong mga mata. Agad na nalambutan si Katya sa cute na bata. Ngunit mula sa unang araw, sunod-sunod ang culture shock. Ang mabilis at magulong paggalaw ng mga tao sa LRT-MRT ay hindi niya nakasanayan. Ang amoy ng pagkain ay mas kakaiba kaysa sa kanyang naisip. Hindi niya magawa ang anuman nang walang tulong ng kanyang ate kapag namimili sa supermarket. Kahit magtanong siya sa Ingles, madalas ay hindi siya naiintindihan. Dahil dito, labis na nalungkot si Katya. Bakit sinasabi ng lahat na napakaganda ng Pilipinas? Nagsimulang magtanong si Katya sa kanyang sarili. Ang mga drama at kultura na labis na gusto ng kanyang mga kaibigan ay hindi pa rin niya makita ang ganda. Sa halip, nadarama niya ang matinding pressure sa kakaibang kapaligiran. Araw-araw, isinasama siya ng kanyang ate sa iba't ibang lugar, sa BGC, sa mga lumang gusali sa Intramuros, at sa mga sikat na malls ng Makati. Maraming litrato at pamimili, ngunit hindi pa rin gumaan ang pakiramdam ni Katya. Hindi niya makita ang tunay na ganda ng Pilipinas sa pagbisita bilang isang turista. Ang pagkain ay isa ring malaking hamon. Sinubukan niya ang mga pamosong pagkain tulad ng sinigang na baka, kare-kare, at lechon paksiw. Ngunit hindi talaga tugma sa kanyang panlasa. Kahit na hinikayat siya ng kanyang ate na dahan-dahan siyang masasanay, hindi maiwasan ni Katya na magtanong kung makakaya ba niya ang 1 buwan na ito. 1 linggo pagkatapos dumating, lalo pang umurong si Katya. Ang hindi pamilyar na wika at kultura kasama ang mabilis na takbo ng buhay ay nagbigay sa kanya ng mabigat na pakiramdam. Sumagi pa sa isip niya ang umuwi, ngunit hindi niya ito maipakita sa kanyang ate. Tila napansin ng kanyang ate ang damdamin ni Katya.
Pagsapit ng katapusan ng linggo, sinimulan siyang isama sa labas ng Maynila sa mga tradisyonal na pamilihan sa Quiapo at mga food park sa Maginhawa. Sinikap niyang ipakita ang iba't ibang mukha ng Pilipinas. Ang kanyang karanasan, lalo na sa tradisyonal na palengke, ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Katya. Isang gabi sa mga food stalls sa Quiapo, habang karga ng kanyang ate ang pamangkin, naglakad-lakad mag-isa si Katya sa pagitan ng mga tindahan. Nakita siya ng isang lola matandang babae na nagtitinda ng prutas at ngumiti, inabot sa kanya ang isang hinog na mangga. Kahit na alam ng lola na si Katya ay dayuhan at hindi marunong mag-Filipino, mainit pa rin siya. Salamat, sinabi ni Katya sa mahinang Tagalog. Ang ngiti ng lola ay lalo pang lumiwanag. Habang sinasabing, kagandahan mo, binigyan pa siya ng lola ng ilang kalamansi. Sa sandaling iyon, uminit ang puso ni Katya. Napag-alaman niya na kahit hindi mo naiintindihan ang wika, ang damdamin ay maaaring maipasa. Ngunit may isang bahagi pa rin ng distansya na hindi niya maalis. Tila moderno at progresibo ang lungsod, ngunit hindi niya maintindihan ang nasa loob ng puso ng mga taong nakatira rito. Ang mga drama at ang mga magagarang tagpuan at romantikong kwento ay tila malayo sa realidad. Sa sandaling iyon, isang pagkikita na tadhana ang naghihintay kay Katya. Nagkaroon ng international exchange event ang Cultural Center na pinagsasalihan ng kanyang ate at inanyayahan si Katya. Sa una ayaw niyang pumunta ngunit hindi niya matanggihan ang panghihikayat ng kanyang ate kaya sumama siya. Ang event ay pangunahing idinaraos para sa cultural exchange para sa mga dayuhan. Pagdating sa lugar, nagtipon ang mga tao mula sa iba't ibang bansa sa Amerika, Alemanya, Vietnam at iba pa, at masaya silang nakikipag-ugnayan sa mga Pilipino. May isang lalaki na kapansin-pansin. Hello, ako si Miguel Santos. Bati niya sa matatas na Ingles. Siya ay isang lalaking Pilipino na mukhang nasa edad 20 at nagpakilala siya bilang isang volunteer na tumutulong sa mga dayuhan. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap ng husto si Katya sa isang Pilipino. At naramdaman niyang pagkakaiba. Napakabait talaga ni Miguel. Nang malaman niyang taga-Poland si Katya, nagpakita siya ng kaalaman at interes sa kasaysayan at kultura ng Poland. Ang bayan ni Chopin ay talagang magandang bansa, sabi niya. Ang kanyang taos-pusong interes ay nagpainit sa pakiramdam ni Katya. Noong araw na iyon, ikinuwento ni Miguel kay Katya kung paano nalampasan ng Pilipinas ang mga pagsubok at nakamit ang kamanghamanghang pag-unlad sa maikling panahon. Sa pakikinig sa diwa ng Pilipino na hindi sumusuko sa gitna ng kahirapan, labis na naantig si Katya. Kaming mga Pilipino ay matatag. Hindi kami susuko anuman ang mangyari. Palagi kaming babangon muli. Ang mga salita ni Miguel ay puno ng pagmamalaki. Sa sandaling iyon, nagsimulang tingnan ni Katya ang Pilipinas bilang isang lugar na may buhay na kasaysayan at kultura at hindi lang isang tourist spot. Matapos ang event, inanyayahan ni Miguel si Katya na bisitahin ng isang historical museum sa Maynila. Sinang-ayunan din ng kanyang ate. Magandang pagkakataon yan. Pagkaraan ng ilang araw, kasama ni Katya si Miguel sa bantayog ng mga bayani. Ang mga exhibit ay nagdulot ng malaking pagkabigla kay Katya. Nang makita ang mga kabataan na nagbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang kalayaan, hindi niya napigilan ang pagluha. Dahil sa matinding pagdurusa, mas naiintindihan ko ngayon. Parang naiintindihan ko na ng kaunti, sabi ni Katya kay Miguel. Mula sa sandaling iyon, hindi na siya simpleng turista. Nagsimula siyang tingnan ang Pilipinas bilang isang tunay na obserbador at ang sentro ng pagbabagong ito ay ang presensiya ni Miguel. Pagkatapos makilala si Miguel, ganap na nagbago ang buhay ni Katya sa Pilipinas. Araw-araw, nakararamdam siya ng tuwa sa pagtuklas ng mga bagong bagay. Kahit abala sa trabaho si Miguel, naglalaan siya ng oras upang samahan si Katya sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mga tourist spot, kundi mga pang-araw-araw na lugar kung saan talaga nakatira ang mga Pilipino. Sa Baywalk malapit sa Manila Bay, kumakain sila ng isaw-inihaw na bituka at umiinom ng beer at nag-uusap hanggang gabi. Sa mga aklata na bukas pa rin kahit alas, 5 ng umaga, nakita niya mga estudyanteng seryosong nag-aaral. Sa LRT-MRT, nakita niya ang mga kabataan na nagbibigay ng upuan sa mga matatanda at buntis. Sa pagtingin sa mga tanawing ito, unti-unting naunawaan ni Katya ang tunay na mukha ng lipunang Pilipino. Noong una, pakiramdam ko napakagulo ng transportasyon at nakaka-stress. Ngayon, naiintindihan ko na ito ay pagpapakita ng malasakit, sabi ni Katya kay Miguel. Ngumiti si Miguel at sumagot. Ang mga Pilipino ay tila walang pakialam sa labas, ngunit sa loob ay napakainit.
Ang pinaka-nakakaintindi ay ang busking pagtatanghal sa kalye na nakita niya sa Maginhawa Street. May mga kabataan na tumutugtog ng gitara at kumakanta at humihinto ang mga dumadaan upang pumalakpak at sumuporta. Kahit magkaiba ang wika, ang sandaling iyon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng musika ay talagang nakakaantig. Ang mga Pilipino ay may kultura ng pagsuporta sa mga pangarap. Kapag nakita mo ang iba na nagsisikap, gusto mo silang suportahan. Paliwanag ni Miguel. Sa pakikinig sa paliwanag ni Miguel, naunawaan ni Katya na ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar na may economic development, kundi isang lugar kung saan ang mga puso ng mga tao ay mainit. Ang kanyang pagtatangi sa pagkain ay unti-unting nawala. Dinala siya ni Miguel sa isang karinderiya maliit na kainan na pinamamahalaan ng isang lola sa isang eskinita. Ang adobo at mga side dish ang palamuti doon ay talagang kakaiba. Ang malalim na lasa ng atsara na inimbak sa bahay. At ang mga palamuti na inihanda ng may pagmamahal ay nagpaisip kay Katya. Ito ang tunay na lasa ng Pilipinas. Alam ng lola na dayuhan si Katya ngunit patuloy siyang nagsasabi ng kain pa, at naglalabas ng mga side dish. Kahit hindi niya naiintindihan ang wika, lubos na naiparating ang pagmamahal. Sinabi ni Katya na sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng mga Pilipino. Isang Sabado ng hapon, dinala ni Miguel si Katya sa Intramuros. Sa espasyo kung saan nagtatagpo ang tradisyon at modernidad, naramdaman ni Katya ang lalim ng kultura ng Pilipinas. Nag-inom sila ng tradisyonal na salabat ginger tea at nag-usap tungkol sa etiketa at kultura ng Pilipinas. Kinagabihan, naglakad-lakad sila malapit sa isang mataas na gusali sa Maynila at nag-usap habang nakatingin sa nagniningning na skyline. Ang Pilipinas ay hindi malaki, ngunit mayroon itong sariling kakaibang ganda. Ang mga tao rito ay nagpapahalaga sa tradisyon habang tinatanggap din ang modernidad, sabi ni Miguel. Ang mga salita niya ay lubos na nakaantig kay Katya. Napag-alaman niya na umiibig na siya sa lugar na ito. Noong gabing iyon, inamin ni Katya ang kanyang damdamin sa kanyang ate. Ate, parang nagsisimula na akong magustuhan ang Pilipinas. Noong una, lahat ay kakaiba at hindi komportable, ngunit ngayon nararamdaman ko na ang puso ng mga tao rito. Masayang sabi ng kanyang ate dahil nakakilala ka ng mabuting tao tulad ni Miguel. Ngunit ang oras ay mabilis na lumipas. 3 linggo na si Katya sa Pilipinas at sa loob ng 1 linggo, babalik na siya sa Poland. Lalo siyang nalungkot. Sayang naman na aalis na siya ngayong naunawaan na niya ang tunay na ganda ng Pilipinas. Naunawaan din ni Miguel ang damdamin ni Katya. Sa huling linggo, lalo siyang nagsikap na samahan siya. Umakyat sila sa skydeck ng isang gusali upang tanawin ang night view ng Maynila at naglakad-lakad sa Baywalk. Tinatamasa ang magandang gabi ng Pilipinas. Aalis ka na ba talaga? Maingat na tanong ni Miguel. Pareho ang pakiramdam ni Katya, ngunit naroon ang realidad. May university entrance exam sa Poland at nag-aalala rin ang kanyang mga magulang. Kahit umalis ako ngayon, makakabalik din ako balang araw. Sinikap ni Katya na magpakita ng kasiglahan, ngunit hindi siya sigurado sa kanyang puso. Hindi niya alam kung kailan siya makakabalik sa Pilipinas. Sa huling gabi habang papunta sa Naiya, nag-isip si Katya. Hindi ka panipaniwala na siya, na gustong umuwi 1 buwan na ang nakalipas, ay ayaw nang umalis ngayon. At ang sentro ng pagbabagong ito ay si Miguel, ang taong may mainit na puso. Pagbalik sa Poland, dumanas si Katya ng matinding kalituhan. Ang pamilyar na tanawin ng Warsaw ay tila kakaiba. Ang 1 buwan na ginugol niya sa Pilipinas ay parang isang panaginip. Lahat ay tila hindi totoo. Ang kanyang mga magulang at kaibigan ay nagtanong tungkol sa kanyang biyahe, ngunit hindi maipaliwanag ni Katya ng husto. Kapag tinatanong kung kumusta ang Pilipinas, ang masasagot lang niya ay mabuti. Sa totoo lang, ang mga damdamin at karanasan niya sa 1 buwan na iyon ay mahirap ipahayag sa simpleng salita, lalo na ang pakikita nila ni Miguel at ang init ng mga Pilipino na nakilala niya sa pamamagitan niya, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Habang naghahanda siya para sa university entrance, ang isip niya ay laging nasa Pilipinas. Kahit na nagpapalitan sila ng mensahe ni Miguel araw-araw dahil sa time difference, hindi sila makapag-usap kaagad. Sa tuwing nangyayari ito, lalong namimiss ni Katya ang Pilipinas. Pagpasok niya sa International Relations Department sa University of Warsaw, hindi pa rin siya mapakali. Sa klase, palaging sumasagi sa isip niya ang alaala ng Pilipinas. Sa klase ng kasaysayan ng silangan, lalo siyang nakikinig kapag tinatalakay ang kasaysayan ng Pilipinas.
Nagsimula rin siyang magbasa ng mga aklat tungkol sa Pilipinas sa aklatan. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang nakakagulat na balita. Ang universidad ay may exchange student program sa mga bansa sa Asia, kabilang ang University of the Philippines, UP, at Ateneo de Manila University, ADM. Bilis na tumibok ang puso ni Katya. Ito na ang pagkakataon. Ngunit matindi ang kompetisyon. 2 lang ang slots para sa Pilipinas, ngunit mahigit 20 ang aplikante. Kailangang perpekto ang lahat, grades, language proficiency, essay at interview. Sa unang semestre, nag-aral si Katya ng Filipino, Tagalog ng buong puso. Sumali siya sa mga klase ng Filipino sa Cultural Center at pinahusay ang kanyang kakayahan sa wika sa pamamagitan ng panonood ng mga drama at balita sa Pilipinas online. Tumulong din si Miguel sa Pilipinas, nagsasanay sila ng conversational Filipino sa video call at detalyadong ipinaliwanag niya ang kultura. Gusto mo bang bumalik dito? Nang tanungin siya ni Miguel, walang pag-atubiling sumagot si Katya. Oo, kailangan kong bumalik. Gusto kong mamuhay ng tunay sa Pilipinas. Sa narinig niya, sumigla ang ekspresyon ni Miguel. Sa wakas, dumating ang araw ng interview. Sa harap ng mga propesor, taos-pusong ipinaliwanag ni Katya kung bakit gusto niyang pumunta sa Pilipinas at kung ano ang gusto niyang pag-aralan doon. Ang Pilipinas ay hindi lang isang lugar para sa akin. Doon ko naranasan ang init ng mga tao at naramdaman ang tunay na lalim ng kultura, kaya gusto kong manatili ng mas matagal at maunawaan ang kultura. 1 linggo pagkaraan, inihayag ang mga resulta. Nang makita ni Katya ang kanyang pangalan sa listahan ng mga tinanggap, hindi niya napigilan ang pagluha. Nabigyan siya ng pagkakataong mag-aral sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Agad siyang tumawag kay Miguel. Talaga? Congrats! Narinig niya ang masayang boses ni Miguel. Ngayon, hindi ka na turista, kundi isang estudyante. Magkakaroon ka ng ganap na ibang karanasan. Pagkatapos ng 2 semestre, muling sumakay si Katya sa eroplano patungo sa Pilipinas. Ang pakiramdam niya sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba sa 1 taon na ang nakararaan. Higit sa kaba, ang kanyang determinasyon ay mas matindi. Sa pagkakataong ito, mamumuhay siya ng tunay sa Pilipinas. Pagdating sa NAIA, naghihintay si Miguel. Ang hitsura niya ay mas mature kaysa noong huli silang magkita. Masayang makita kang muli, sabi ni Miguel. Sumagot si Katya. Sa pagkakataong ito, mananatili ako ng matagal. Habang nag-aayos ng bagahe sa dorm ng UP, nagtakda ng bagong determinasyon si Katya. Sa taong ito, hindi lang siya mag-aaral, kundi gusto rin niyang maging bahagi ng lipunang Pilipino. At ang pinakamahalaga, umaasa siyang lalong lalalim ang kanyang relasyon kay Miguel. Ang unang linggo ay abala sa orientation at pagpili ng kurso. Nakakilala siya ng mga exchange students mula sa iba't ibang bansa at nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Ngunit ang atensyon ni Katya ay ganap na nakatuon sa kultura at mga tao ng Pilipinas. Ang unang buwan bilang exchange student ay puno ng mga hamon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya turista kundi isang estudyante at naranasan niya ang tunay na pang-araw-araw na buhay ng Pilipinas. Mga klase, assignments, paghahanda para sa exams kahit na normal na buhay estudyante lang ito, lahat ay bago kay Katya. Ang mga klase na ginaganap sa Filipino ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Kahit na kaya niya ang pang-araw-araw na pag-uusap, hindi pa rin sapat ang kanyang wika para maunawaan ang mga academic content. Madalas siyang magpuyat sa aklatan, nag-aaral gamit ang Filipino Dictionary. Sabihin mo lang sa akin kung may problema, nag-alalang sabi ni Miguel. Ngunit ayaw sumuko ni Katya. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang tunay na maunawaan ang Pilipinas. Sa paggawa ng group project kasama ang mga estudyanteng Pilipino, unti-unti niyang naunawaan ang mga ideya at kultura ng mga kabataang Pilipino. Ang partikular na nakakaintindi ay ang kasigasiga ng mga estudyanteng Pilipino. Humanga si Katya nang makita niya silang nag-aaral hanggang gabi at nagsisikap na maghanda para sa employment. Talagang iba sa mga estudyante sa Poland. Ang mga estudyante rito ay may malinaw na layunin para sa hinaharap. Ang kanyang dormmate na si Maria Maris Reyes, isang junior sa business management, ay naging matalik na kaibigan. Ipinakita ni Maris kay Katya ang tunay na pamumuhay ng isang batang babaeng Pilipino. Magkasama silang kumain ng isaw sa Maginhawa Street, nagtsismisan tungkol sa pag-ibig at nag-shopping sa mga malls ng BGC na tututo tungkol sa mga trend sa Pilipinas. May Filipino boyfriend ka ba, Katya? Ang tanong ni Maris ay nagpula kay Katya. Ang relasyon nila ni Miguel ay nasa gray area pa.
Kahit na halatang gusto nila ang isa't isa, hindi pa sila opisyal na magkasintahan. Nang makasanayan na ang buhay sa Pilipinas, nagsimula ring magtrabaho si Katya. Nagtatrabaho siya tuwing weekend sa isang coffee shop malapit sa UP. Kahit na nahihirapan siya noong una, unti-unting gumaling ang kanyang Filipino at nagkaroon siya ng social experience. Marami sa mga customer ang pumuri sa kanyang mahusay na Filipino. Taga saan ka? Ang galing mong mag-Filipino. Sa tuwing naririnig niya ito, nakakaramdam si Katya ng sense of achievement. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nagiging bahagi ng lipunang Pilipino. Ang relasyon nila ni Miguel ay natural ding umuunlad. Sa simula, isa lang siyang mabait na tour guide, ngunit ngayon, naging malapit na silang nagbabahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kahit abala sa trabaho si Miguel, naglalaan siya ng oras upang makita si Katya. Isang hapon ng taglagas, habang naglalakad-lakad sa Baywalk, maingat na nagsalita si Miguel. "Katya, tayo na, di ba?" Ngumiti si Katya at sumagot, "Iyan din ang iniisip ko." Mula sa araw na iyon, opisyal na silang naging magkasintahan. Ngunit kasabay nito, nag-umpisa ring lumitaw ang pag-aalala. Isang taon lang ang exchange student period ni Katya at kailangan siyang bumalik sa Poland pagkatapos. Ang pangamba tungkol sa malayong hinaharap ay lumitaw, ngunit nagpasya silang pahalagahan ng kasalukuyan. Pagdating ng taglamig, naranasan ni Katya ang isa pang mukha ng Pilipinas. Kahit na mas mainit ito kaysa sa Poland, ang taglamig sa Maynila ay may sarili nitong kagandahan. Sa malamig na hangin, may manipis na ambon, at ang mga tao ay bumibili ng maiinit na kamote at inihaw na mais mula sa mga street vendor. Lalo niyang nagustuhan ang night market tuwing taglamig. Ang mainit na lugaw at pares ay nagpainit sa kanya. Pagdating niya sa Pilipinas, marami siyang nakilalang mabubuting tao. Ang pamilya ng kanyang ate, si Miguel, si Maris, ang may-ari ng coffee shop, at ang mga kaklase niyang Pilipino. Lahat sila ay malugod na tinanggap si Katya. Nagkaroon si Katya ng espesyal na karanasan sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon sa Pilipinas. Nakilala niya ang pamilya ni Miguel. Sa simula, kinabahan siya, ngunit ang mga magulang ni Miguel ay talagang malugod na tinanggap ang dayuhang kasintahan ng kanilang anak. "Madalas kang binabanggit ni Miguel," sabi ng nanay ni Miguel habang nakangiti. "Gumawa ka rin ng Polish food para sa amin minsan." Naantig si Katya, ang pakiramdam na maging bahagi ng isang pamilyang Pilipino ay napakasarap. Ngunit ang oras ay mabilis na lumipad. Kalahati na ang exchange student life niya. Pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan na siyang bumalik sa Poland, lalo pang naging komplikado ang damdamin ni Katya. Sa ikalawang kalahati ng kanyang exchange student life, naranasan ni Katya ang mas malalim na Pilipinas. Ngayon, hindi lang siya dayuhang estudyante, kundi pakiramdam niya ay bahagi na siya ng lipunang Pilipino. Malaki ang pinagbuti ng kanyang Filipino at kaya na niyang makipag-usap ng malaya sa mga propesor. Lalo niyang naaalala ang araw na nag-present siya sa klase ng kasaysayan ng Pilipinas. Inihanda niya ang paksa ng paghahambing ng modernong kasaysayan ng Poland at Pilipinas. Ang nilalaman ay tungkol sa pagkakapareho ng dalawang bansa na nagdusa sa ilalim ng mga makapangyarihang bansa, ngunit sa huli ay nagtagumpay sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan. Pagkatapos ng presentasyon, pumalakpak ang propesor at mga kaklase. Talagang isang nakakaantig na presentasyon. Hindi ko inakala na makikita ng isang dayuhan ang kasaysayan natin ng ganoon kalalim. Sa papuri ng propesor, nakaramdam si Katya ng sense of achievement. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na nagsisilbi siyang tulay na nag-uugnay sa Pilipinas at Poland. Lalong lumalim ang relasyon nila ni Miguel. Tuwing weekend, nagdi-date sila sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ngunit ngayon, mas gusto nila ang mga ordinaryong lugar kaysa sa mga tourist spot. Namimili sila ng gulay sa community market at nagluluto ng magkasama sa bahay ni Miguel. Tinatamasa ang kaligayahan ng isang normal na magkasintahan. "Ang Polish dumplings na ginawa mo, Katya, ay talagang masarap," sabi ni Miguel. Tumawa si Katya. "Masarap din ang adobo na niluto mo." Sa pagbabahagi ng kanilang kultura, lalo silang naging malapit. Ngunit nagsimulang lumitaw ang mga problema sa realidad. Pagkatapos ng exchange student period, kailangan ni Katya na bumalik sa Poland upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Kailangan namang magpatuloy sa trabaho ni Miguel sa Pilipinas. Lumabas ang hirap ng international relationship. Ano ang gagawin mo sa hinaharap? Nang nag-aalalang tanong ni Maris, hindi makapagbigay ng malinaw na sagot si Katya. Kahit na sigurado siya sa kanyang pag-ibig, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin.
Sa sandaling iyon, dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. Narinig niyang may Polish company na naghahanap ng intern sa Pilipinas. Ang posisyon ay para sa translation at cultural exchange sa pagitan ng Poland at Pilipinas. Ito na, bilis na tumibok ang puso ni Katya. Kung makakakuha siya ng trabaho sa kumpanyang iyon, baka manatili siya ng mas matagal sa Pilipinas. Agad siyang sumulat at nagsumite ng kanyang application. Habang naghahanda para sa interview, seryosong pinag-isipan ni Katya ang kanyang hinaharap. Gusto ba talaga niyang manirahan sa Pilipinas o gusto lang niyang makasama si Miguel? Ang sagot ay malinaw. Mahal niya talaga ang Pilipinas at gusto niyang likhain ang kanyang kinabukasan dito. Sa araw ng interview, ipinakita ni Katya ang kanyang inihanda ng buong lakas. Gusto kong maging tulay na nag-uugnay sa Poland at Pilipinas. Bilang isang taong lubos na nakauunawa sa dalawang bansa, gusto kong mag-ambag sa cultural exchange. Ang mga salitang ito ay galing sa puso niya. Pagkaraan ng isang linggo, nang matanggap niya ang acceptance letter, halo-halong saya at komplikasyon ang naramdaman ni Katya. Masaya niyang ibinalita kay Miguel ang balita. Talaga, congrats! Magkasama tayo ng mas matagal ngayon. Taos-pusong ikinatuwa ni Miguel para sa kanya. Ngunit hindi madaling sabihin ang balita sa kanyang mga magulang. Habang ipinapaliwanag sa video call, maingat na nagsalita si Katya. May magandang job opportunity ako sa Pilipinas. Gusto kong manatili pa roon ng matagal at mag-ipon ng karanasan. Mabuting desisyon ba talaga yan? Narinig niya ang nag-aalalang boses ng kanyang ama. Nag-iisa ka sa napakalayong lugar. Nag-aalala kami. Ganito rin ang kanyang ina. Ngunit nang makita ang matatag na kalooban ni Katya, nagpa siya silang suportahan siya. Nang matatapos na ang kanyang exchange student period, nilingon ni Katya ang kanyang 1 taon sa Pilipinas. Pakiramdam niya ay ganap na siyang nagbago kumpara noong dumating siya. Hindi lang ang wika, maging ang paraan ng kanyang pag-iisip ay marami ring nagbago. Ngayon, pakiramdam niya ay isa na siyang international talent na may mga kalakasan ng Pilipino at Polako. Sa graduation party kasama ang kanyang mga kaibigang Pilipino, labis na naantig si Katya nang magpaalam sila. Salamat sa iyo, Katya. Marami rin kaming natutunan tungkol sa Poland. Napakaganda na mananatili ka sa Pilipinas. Ang mga mainit na salita ng kanyang mga kaibigan ay nanatili sa kanyang puso. Kailangang bumalik si Katya sa Poland upang tapusin ang natitirang pag-aaral, ngunit ang puso niya ay nasa Pilipinas na. Ang huling semestre sa Warsaw ay mabilis na lumipas. Siyempre, ang paksa ng kanyang thesis ay tungkol sa Pilipinas. Sinulat niya ang tungkol sa ugnayan ng economic development at cultural values ng Pilipinas. Ang proseso ng pagsulat ng thesis ay nagpalalim sa pag-unawa ni Katya sa Pilipinas. Ang pagsusuri sa cultural foundation at values ng mga Pilipino na nakatago sa likod ng economic growth ay talagang kawili-wili. Pinuri rin ng kanyang advisor ang kanyang malalim na pananaliksik. Araw-araw, nag-uusap sila ni Miguel sa video call. Kahit na minsan ay mahirap dahil sa time difference, hindi nagbago ang kanilang pagmamahalan. Bumalik ka na agad. Naghihintay ang Pilipinas sa iyo. Ang mga salita ni Miguel ay nagpadagdag ng pananabik kay Katya. Sa wakas, dumating ang araw ng university graduation. Nagtungo ang kanyang mga magulang at kaibigan upang batiin siya. Ngunit ang isip ni Katya ay lumilipad na sa Pilipinas. Sa graduation party, nagpaalam ang kanyang mga kaibigan. Doon ka na talaga titira sa Pilipinas? Kailan tayo makikita ulit? Kahit na malungkot ang paghihiwalay, mas matindi ang kanyang pag-asa para sa bagong buhay. Sa huling ilang linggo sa Poland, gumugol si Katya ng mahalagang oras kasama ang kanyang pamilya. Anak, maging masaya ka. Sabi ng kanyang ina habang umiiyak. Huwag mong kalimutan na anak ka namin kahit nasa Pilipinas ka, sabi rin ng kanyang ama. Sa pagtanggap sa pag-ibig at suporta ng kanyang pamilya, muling sumakay si Katya sa eroplano patungo sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na siya turista o exchange student, kundi isang professional na nagsisimula ng bagong buhay. Pagdating sa NAIA, naghihintay si Miguel na may dalang bulaklak. Nakabalik ka na talaga. Nang makita ni Katya ang maliwanag ng ngiti ni Miguel, naramdaman niya na talagang nakauwi na siya. Sa unang araw ng trabaho sa bagong kumpanya, kinabahan si Katya ngunit sabik din. Siya ang responsable para sa cultural exchange at translation sa pagitan ng Poland at Pilipinas. Pinahahalagahan ng kanyang mga kasamahan ang malalim na pag-unawa ni Katya sa dalawang kultura. Salamat kay Katya. Naging maayos talaga ang komunikasyon sa Polish client. Narinig niya ang papuri ng kanyang manager at nakaramdam si Katya ng pagpapahalaga.
Pakiramdam niya ay nagsisilbi siyang tulay na nag-uugnay sa dalawang bansa. Nang makasanayan na ang trabaho, naranasan ni Katya ang tunay na pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Commute sa LRT, company dinner, weekend date, lahat ay naging natural. Ngayon, pakiramdam niya ay isa na siyang Pilipino. Lalo pang tumatag ang relasyon nila ni Miguel, na walang pangamba ng international relationship at kaya na nilang planuhin ang kanilang hinaharap ng magkasama. Isang Sabado ng gabi habang naglalakad-lakad sa Bywalk, lumuhod si Miguel at nag-propose. Katya, pakakasalan mo ba ako? Gusto kong makasama ka habang buhay. Umiyak si Katya sa taos-pusong mga salita ni Miguel at sumagot, oo. Sa sandaling iyon, lalo pang gumanda ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Habang naghahanda para sa kasal, marami siyang natutunan tungkol sa kultura at ritual ng kasal sa Pilipinas at ang relasyon sa kanyang in-laws. Kahit na komplikado nung una, malugod siyang tinanggap ng pamilya ni Miguel kaya mabilis siyang nakasanayan. Ang ganda ng daughter-in-law namin nang marinig niya ang salita ng kanyang biyanan, labis na naantig si Katya. Napakasarap sa pakiramdam na maging bahagi ng pamilyang Pilipino. Nagpa siya rin ang mga magulang ni Katya sa Poland na dumalo sa kasal. Ito ay magiging isang espesyal na sandali kung saan magkikita ang dalawang pamilya. Binati rin ng kumpanya ni Katya ang kanyang kasal. Talagang naging Pilipino na siya. Nang biro ng kanyang mga kasamahan, tumawa si Katya at sumagot, matagal ng Pilipino ang puso ko. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay si Katya mismo. Ang dayuhan na kinabahan noong unang dumating siya ay wala na. Ngayon, isa na siyang confident at dignified na Pilipinang manugang at professional. Naging isang espesyal na tao siya na nakauunawa sa dalawang kultura. Isang buwan bago ang kasal, pumili si Katya ng wedding dress kasama ang kanyang ate. Ang ganda mo, masaya akong makita kang ganyan kasaya Katya, sabi ng kanyang ate. Nagpapasalamat si Katya sa kanyang ate dahil sa paglikha ng pagkakataong ito para sa kanya. 2 linggo bago ang kasal, nakatanggap si Katya ng hindi inaasahang balita. Magtatayo ng branch ang kumpanya sa Warsaw, Poland at gusto siyang gawing branch manager. Ngunit walang pag-aatubiling tumanggi si Katya. Ang Pilipinas ay ang kanyang tunay na tahanan na. Ayos lang ba talaga? Nag-aalalang tanong ng manager. Ngunit matatag ang sagot ni Katya. Isa na akong Pilipino ngayon. Gusto kong likhain ang buhay ko rito. Pumalakpak ang kanyang mga kasamahan nang marinig ito. Sa wakas, dumating ang araw ng kasal. Nagtipon ang kanyang mga magulang at kamag-anak mula sa Poland kasama ang kanyang bagong pamilya sa Pilipinas. Ito ay isang espesyal na kasal na pinag-isa ang dalawang kultura. Nagsuot siya ng tradisyonal na Polish attire at Filipiniana gown at ito ay isang espesyal na karanasan. Anak, mukha kang masaya, sabi ng kanyang ina habang umiiyak. Ang ganda na nakakilala ka ng ganoong kabuting tao sa Pilipinas na antig din ng kanyang ama. Sinabi rin ng mga magulang ni Miguel, siya na talaga ang anak namin ngayon. Niyakap nila si Katya ng mahigpit. Sa reception, nagbigay ng talumpati si Katya. Nang una akong dumating sa Pilipinas, plano ko lang na manatili ng 1 buwan, ngunit salamat sa mga taong may mainit na puso na nakilala ko rito, ganap na nagbago ang buhay ko. Ngayon, ako ay isang Pilipino, at ito ang aking tahanan. Sa palakpakan at hiyawan ng mga bisita, naramdaman ni Katya ang tunay na kaligayahan. Masaya siyang magsimula ng bagong buhay kasama si Miguel, ngunit ang pinakamahalaga, sigurado siya na tama ang landas na pinili niya. Nag-honeymoon sila sa Palawan. Habang tinatamasa ang magandang kalikasan ng Pilipinas, nagplano sila ni Miguel para sa hinaharap. Kung magkakaroon tayo ng anak, tuturuan natin sila ng Polish at Filipino ng sabay, sabi ni Katya. Ngumiti si Miguel at sumagot, ang anak natin ay magiging isang tunay na espesyal na global talent. Pinili nila ang kanilang bagong bahay malapit sa kanyang ate. Masarap sa pakiramdam na madalas niyang makita ang kanyang pamangkin at makakuha ng tulong mula sa kanyang ate. Ngayon, magtatayo na talaga sila ng bagong pamilya sa Pilipinas. Pagbalik sa kumpanya, lalong naging mahalaga ang trabaho ni Katya. Siya ang responsable sa pag-uugnay sa mga cultural exchange projects sa pagitan ng Poland at Pilipinas. Mula sa youth exchange program, cultural festivals hanggang sa business exchange, siya ang nangangasiwa sa lahat. Hindi ito magiging posible kung wala si Katya. Ang pagkilala ng manager ay nagpabuti sa pakiramdam ni Katya. Pakiramdam niya ay nagsisilbi siya bilang isang tunay na tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Lalo na, ang project na inanyayahan ang mga kabataang Polako sa Pilipinas ay talagang makabuluhan.
Idinisenyo niya ang project batay sa kanyang sariling karanasan nung una siyang dumating, hindi lang simpleng tourism, kundi isang programa na nagpapahintulot sa kanila na maranasan ang tunay na kultura ng Pilipinas. Ang ganda talaga ng Pilipinas, tama ka Ate Katya. Nang marinig niya ang sinabi ng isang estudyanteng Polako na sumali, nakaramdam si Katya ng sense of achievement. Pakiramdam niya, ang kanyang karanasan ay nakatutulong din sa iba. Sa unang anibersaryo ng kanilang kasal, nagbiyahe sina Katya at Miguel sa Poland. Sa pagkakataong ito, si Miguel naman ang bibisita sa bayan ni Katya. Naglakbay sila sa Old Town ng Warsaw, sa magandang kastilyo sa Krakow at sa makasaysayang lugar ng Auschwitz. Ang ganda talaga ng Poland. Dito ka lumaki, Katya. Ang paghanga ni Miguel ay nagpasaya kay Katya. Napakasaya na may asawa siyang nagmamahal sa kanyang dalawang bayan. Nang makita ni Katya ang kanyang mga lumang kaibigan sa Poland, naramdaman niya ang malaking pagbabago sa kanyang sarili. Malaki ang pinagbago mo. Mas confident ka at mas dignified, sabi ng kanyang mga kaibigan. Ngumiti si Katya. Talagang naramdaman niya na pinalago siya ng kanyang karanasan sa Pilipinas. Sa hapunan kasama si Miguel sa bahay ng kanyang mga magulang, gumaan ang pakiramdam ng kanyang pamilya sa kaligayahan ni Katya. Gumawa ng mabuting desisyon ng anak namin, sabi ng kanyang ama kay Miguel. Alagaan mo si Katya. Magalang na yumuko si Miguel. Pagkatapos ng isang buwang biyahe sa Poland, nang bumalik sila sa Pilipinas, lalo pang naging sigurado si Katya sa kanyang desisyon. At ngayon, naging isang tunay siyang global citizen na nagmamahal sa dalawang bansa, ang Pilipinas at Poland. Sa ikalawang taon ng kanilang kasal, nagkaroon sina Katya at Miguel ng magandang balita. Buntis si Katya. Masaya silang dalawa at labis na natuwa ang kanilang mga magulang. Lalo na ang lahat ay sabik na magkaroon ng anak na may lahing Polako at Pilipino. Magiging espesyal ang anak natin. Mama na niya ang kultura ng dalawang bansa, sabi ni Katya. Tumango rin si Miguel. Nagpasya silang bigyan ng bata ng pangalang Pilipino at pangalang Polako. Habang nagbubuntis, lalo pang kinilala ang kakayahan ni Katya sa kumpanya. Ang Cultural Exchange Project ng Poland at Pilipinas ay naging matagumpay at nagsimulang magbigay pansin ng mga ahensiya ng gobyerno. Inalok pa ng Cultural Department ng dalawang bansa si Katya na maging opisyal na Cultural Exchange Ambassador. Nakakatuwa, hindi namin inakala na ganyan kagaling ang manugang namin. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang biyenan, nahiya si Katya ngunit labis siyang nakaramdam ng sense of achievement. Ang mga bagay na pinangarap niya ay nagiging katotohanan. Pagkatapos manganak, nagkaroon ng isa pang malaking pagbabago sa buhay ni Katya. Ang kanyang anak na pinangalan ng Pino-Filipino nickname, Marcin Polish name, ay talagang cute. Ang kanyang mga magulang na lumipad mula sa Poland at ang kanyang mga biyenan sa Pilipinas ay labis na natutuwa sa kanilang apo. Ang bata na ito ang kayamanan ng pamilya, sabi ng kanyang lolo habang karga si Pino. Nagpasya si Katya na dalhin si Pino sa Poland nang madalas upang makita siya ng kanyang lolo at lola doon. Sa panahon ng pagpapalaki ng bata, naranasan ni Katya ang isa pang mukha ng Pilipinas. Ang dedication at passion ng mga nanay na Pilipino sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at ang kultura na nakatuon sa pamilya ay naranasan niya mismo. Nang bumili siya ng mga gamit ng sanggol, ang mga tindera ay napakabait at tumulong sa kanya. Ang mga tita sa komunidad ay nagsasabing ang cute at nagpakita ng concern nang makita ang bata. Ang Pilipinas ay talagang isang magandang bansa para magpalaki ng anak. Nang sabihin ni Katya kay Miguel, tumango si Miguel. Mayroon tayong kultura na labis na pinahahalagahan ang mga bata. Sa unang kaarawan ni Pino, naghanda si Katya ng isang espesyal na handaan. Pinagsama niya ang tradisyonal na Filipino birthday ritual at ang Polish first birthday party sa isang kakaibang event. Lahat ng pamilya ay masayang tumawa nang makita nila si Pino na nakasuot ng barong Tagalog at pumili ng kanyang future profession item. Napili niya ang panulat. Magiging matalino ang ating Pino. Nang makita ang tuwa ng kanyang lola, muling naramdaman ni Katya ang ganda ng kultura ng Pilipinas. Labis siyang nagpapasalamat na ang kanyang anak ay lumalaki sa ganitong mainit na kultura. Nagsimula ang kumpanya ng isang bagong project batay sa karanasan ni Katya, isang cultural identity education program para sa mga anak ng mga international marriage family. Ito ay talagang makabuluhan upang matulungan ang mga taong nabubuhay sa pagitan ng dalawang kultura tulad ni Katya na hanapin ang kanilang identity. Ito ay isang espesyal na project na tanging si Katya lang ang makakagawa. Sa suporta ng kanyang mga kasamahan, lalo pang nagsikap si Katya sa trabaho. Alam niyang ang kanyang karanasan ay makakatulong sa iba.
Nang 2 taong gulang na si Pino, narinig ni Katya ang isang nakakagulat na balita. Ang Cultural Exchange Project na kanyang inisyatiba ay napili bilang outstanding project ng UNESCO. Ito ay isang sandali ng international recognition. Congrats talaga! Hindi ko inakala na ganyan kagaling ang asawa ko nang makita ang pagmamalaki sa mukha ni Miguel. Naramdaman ni Katya ang kaligayahan. Wala na ang takot na naramdaman niya noong una siyang dumating sa Pilipinas. Isang linggo ng hapon habang nagpipiknik kasama ang kanyang pamilya sa Baywalk, nilingon ni Katya ang nakaraang mga taon. Mula sa unang pagkikita nila ni Miguel sa Cultural Center hanggang ngayon, ang lahat ng sandali ay tila naglalaro sa kanyang isip. Salamat sa iyo, nagbago ang buhay ko ng ganito, sabi ni Katya kay Miguel. Umiling si Miguel. Hindi. Dahil naglakas loob ka, Katya, at tinanggap mo ang mga bagong hamon. Swerte lang ako na nasa tabi mo. Ansumaan sa danda into new sa danbiko. Sa pagtingin kay Pino na tumatalon sa kandungan ng kanyang ama habang pinagmamasdan ang Manila Bay, inaasahan ni Katya ang hinaharap. Nagtataka siya kung anong uri ng tao ang magiging anak na ito at kung anong kwento ang isusulat ng kanyang pamilya sa hinaharap. Nang 3 taong gulang na si Pino, nagdesisyon si Katya ng isang espesyal. Nagpasya siyang isulat ang kanyang karanasan bilang isang aklat. Ang pamagat ay ang buhay na nagbago ng isang buwang paglalakbay at inirecord niya ang kanyang buhay sa Pilipinas ng totoo. Magandang ideya talaga yan. Maraming tao ang maantig sa paghihikayat ni Miguel, naglakas loob si Katya. Sinulat niya ito ng paunti-unti pagkatapos ng trabaho at tuwing weekend. Mula sa tuwa ng unang pagdating niya sa Pilipinas hanggang sa kaligayahan ng kanyang pang-araw-araw na buhay ngayon, detalyado niyang inirecord ang lahat ng sandali. Sa proseso ng pagsulat, mas lalo niyang naunawaan ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang 19 na taong gulang na dalaga na kinabahan noong una ay isa ng dignified na ina at career woman. Ang sentro ng lahat ng pagbabagong ito ay ang Pilipinas at ang mga taong may mainit na puso. Si Pino ay marunong na ring magsalita ng Filipino at Polish ng matatas. Nakakatuwa na natural siyang nakikipag-usap sa kanyang lola sa Filipino at sa kanyang lolo at lola sa Polish. Siya ay lumalaki bilang isang tunay na global child na pinangarap ni Katya. Paano ka nakarating sa Pilipinas, Mama? Nang tanong ni Pino, ngumiti si Katya at sumagot, salamat sa regalo ng iyong Tito Bayaw. Ang regalong iyon ang ganap na nagbago sa buhay ng Mama. Sa pagtingin sa kuryusong mga mata ng kanyang anak, naisip ni Katya na sasabihin niya ang mas detalyadong kwento kay Pino balang araw. Sa kumpanya, lalo pang naging mahalaga ang posisyon ni Katya. Ngayon, siya ay division head na nangangasiwa sa buong Asia Cultural Exchange Program. Hindi lang Poland, kundi nagsisilbi rin siyang tulay sa pagitan ng buong Eastern Europe tulad ng Czech Republic, Hungary at Slovakia at Pilipinas. Ang tagumpay na ito ay hindi magiging posible kung wala si Head Katya. Nang marinig niya ang speech ng President, nakaramdam si Katya ng pagmamalaki. Hindi niya inakala na ang maliit na pangarap na sinimulan niya ay magdadala ng ganito kalaking resulta. Isang tagsibol, nakatanggap si Katya ng isang espesyal na imbitasyon. Inanyayahan siya ng Polish Embassy sa Cultural Day event upang magbigay ng keynote speech. Ang paksa ay ang pagiging tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Habang nakatayo sa podium at nakatingin sa maraming tao, kinabahan si Katya ngunit nakaramdam din ng sense of achievement. Mga kaibigan, 10 taon na ang nakararaan, isa lamang akong ordinaryong dalagang Polako na nagpunta sa Pilipinas para sa isang buwang biyahe. Ngunit ang init ng mga taong nakilala ko rito ay ganap na nagbago sa buhay ko. Sa pagtingin sa atensyon ng mga tagapakinig, nagpatuloy si Katya. Ang cultural differences ay hindi balakid, kundi isang bagong pagkakataon. Kapag nagtatagpo ang mga taong may iba't ibang background, lumilikha sila ng mas magandang harmony tulad ng aking anak. Pagkatapos ng talumpati, umalingaw-ngaw ang mainit na palakpakan. Maraming tao ang lumapit kay Katya upang magpasalamat. Talagang nakakaantig na kwento. Nakakuha rin ako ng lakas ng loob. Sa narinig niya, naunawaan ni Katya na ang kanyang karanasan ay maaari ring maging pag-asa para sa iba. Noong Pasko ng taong iyon, sa wakas ay nailathala ang aklat ni Katya, ang buhay na nagbago ng isang buwang paglalakbay. Agad itong naging bestseller. Maraming mambabasa ang naantig sa kwento ni Katya at nagbigay ito ng malaking inspirasyon sa mga kabataan na gustong maglakbay sa ibang bansa. Sikat na talaga ang aklat mo, Mama.
Nang marinig niya ang mapagmataas na boses ni Pino, tumawa si Katya dahil naglakas loob ang mama na tanggapin ang mga bagong hamon. Dapat ay hanapin mo rin ang iyong pangarap at harapin ito, Pino. Ang aklat ni Katya ay isinalin din at nailathala sa Poland na nagdulot ng malaking usap-usapan. Humiling ng interview ang lokal na media at bumisita siya sa Poland kasama ang kanyang pamilya para sa book signing. Talagang ipinagmamalaki kitang anak, sabi ng kanyang ama habang umiiyak. Ang ganda na nakagawa ka ng ganyang kahanga-hangang buhay sa Pilipinas. Ganito rin ang kanyang ina. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang anak ay naging isang cultural ambassador na nag-uugnay sa dalawang bansa. Sikat din si Pino sa Poland. Mahal na mahal siya ng kanyang lolo at lola at lahat ng matatandang kaibigan ni Katya ay nagsasabing cute si Pino. Para talaga siyang anak ng dalawang bansa, matalino at cute. Sa papuri ng kanyang mga kaibigan, nakaramdam si Katya ng sense of achievement. Pagbalik sa Pilipinas, nagsimula si Katya ng isang bagong project, isang mentoring program para sa mga kabataan na gustong magkaroon ng karanasan tulad niya. Isang beses sa isang buwan, nagbibigay siya ng talumpati. Ipinapakilala ang realidad ng buhay sa ibang bansa at kung paano makibagay sa kultura. Mayroon ba sa inyo ang nag-aalangan kung tatanggapin ang isang bagong hamon sa isang kakaibang lugar? Nang tanong ni Katya, maraming tagapakinig ang tumango. Gusto kong sabihin sa inyo, maglakas loob kayo. Maaaring naghihintay ang inyong bagong buhay sa kakaibang lugar na iyon. Pagkatapos ng talumpati, maraming kabataan ang lumapit kay Katya at nagtanong. Sa pagtingin sa kanilang nagniningning na mga mata, naaalala ni Katya ang kanyang sarili 10 taon na ang nakararaan. Noong panahong iyon, natatakot din siya at sabik sa hindi kilalang mundo. Nagsimulang mag-elementarya si Pino. Habang nag-aaral siya sa isang international school, natutunan ni Pino ang Filipino, Polish at Ingles ng sabay-sabay. Sa pagtingin sa kanyang anak na natural na nagpapalit-palit sa 3 wika, nakaramdam si Katya ng pagmamalaki. Mama, sabi ng guro ngayon, ako raw ang may pinakamalinis na Polish accent. Masayang sabi ni Pino, tumawa si Katya. Dahil nag-aaral ka ng mabuti, Pino. Sa kumpanya, ang Cultural Exchange Program ng Eastern Europe at Pilipinas na inuugnay ni Katya ay napili bilang isang international best practice. Maraming bansa ang humingi ng pagbabahagi ng programa. Nagsimulang magbigay ng presentation si Katya sa mga international conference. Isang tagsibol, nakatanggap si Katya ng Cultural Contribution Award mula sa Polish government. Ito ay isang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pagtataguyod ng cultural exchange sa pagitan ng dalawang bansa. Sa seremonya, kasama ni Katya sina Miguel at Pino. Isang karangalan na pag-ugnayan ang dalawang bansa na mahal ko. Ito ay salamat sa lahat ng nagbigay sa akin ng pagkakataon at suporta. Pagkatapos ng talumpati ni Katya, umalingaw-ngaw ang mainit na palakpakan. Sa pagtingin kina Miguel at Pino sa ibaba ng entablado, naramdaman ni Katya ang tunay na kaligayahan. Sa pagunita sa kanyang paglalakbay, naunawaan ni Katya ang isang bagay. Ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi ang plano, kundi ang lakas ng loob na harapin ang pagkakataon. Kung hindi niya sana tinanggap ang regalo ng kanyang bayaw, 10 taon na ang nakararaan. Kung sumuko siya at umuwi noong una siyang dumating sa Pilipinas dahil sa culture shock, hindi sana umiiral ang kaligayahan ngayon. Ang bawat sandali ng pagpili ay nangangailangan ng lakas ng loob, ang sandali ng pagpapasya na bumalik sa Pilipinas, ang sandali ng pagtanggap sa job opportunity, at ang sandali ng pagpapasya na gugulin ng kanyang buhay sa Pilipinas. Ngunit ang mga matatapang na desisyon na iyon ang lumikha sa kanya ngayon. Dumating muli ang Pasko. Naglalakad-lakad sina Katya, Miguel at Pino malapit sa isang mataas na gusali sa Maynila. Tumatalon si Pino sa pagitan ng kanyang ama at ina. Ang nagniningning na Christmas lights ay nagpapaliwanag sa gabi ng Maynila. Mama, ang Pilipinas ang paborito kong bansa, biglang sabi ni Pino. Lumuhod si Katya at tumingin sa mga mata ng kanyang anak. Ang mama rin. Ang Pilipinas ang nagbigay ng bagong buhay sa mama. At dito ko nakilala ang papa mo at ikaw, Pino. Marahan namang inilagay ni Miguel ang kanyang kamay sa balikat ni Katya. Salamat sa pagpili mo sa Pilipinas at sa akin. Ingres Sandandarangan Barido Savanata. Sa gabing iyon sa kalye ng Maynila, isang babaeng Polako, isang lalaking Pilipino, at ang kanilang anak ay naglalakad ng magkasama. Ang maliit na pamilya na ito mismo ay isang simbolo ng pag-ibig at lakas ng loob na lumalampas sa kultura at hangganan. Ang kwento ni Katya ay nagpapatuloy pa rin.
Bilang isang ina, asawa, career woman at cultural ambassador na nag-uugnay sa dalawang bansa, nagsusulat siya ng bagong kabanata araw-araw. At ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng tiket ng eroplano 10 taon na ang nakararaan. Minsan naiisip ni Katia, kung makakabalik siya sa kanyang sarili 10 taon na ang nakararaan, ano ang sasabihin niya? Marahil ay sasabihin niya, huwag kang matakot, maglakas loob ka at sumulong. May kahanga-hangang buhay na naghihintay sa iyo sa Pilipinas. Ngayon, ipinapasa ni Katia ang mga salitang iyon sa mas maraming tao sa pamamagitan ng kanyang aklat, mga talumpati, at sarili niyang paraan ng pamumuhay. Sinasabi niya sa mundo kung gaano kaganda ang buhay kapag naglakas loob kang gawin ang unang hakbang. Ang taglamig sa Maynila ay malamig pa rin, ngunit ang puso ni Katia ay mainit. Dahil alam niya na ginawa niya ang pinakamagandang pagpili sa kanyang buhay, ang pagpili sa Pilipinas, ang pagpili kay Miguel, at ang pagpili na matapang na tanggapin ang mga bagong hamon. At ang resulta ng pagpiling iyon ay ang sandali ng kaligayahan ngayon.